I was once a best in art student. I was once a candidate for poster making contest. 1, 2, 3, 4, 5. No, in my 10 years from elementary to junior high school, I collected all my poster making and slogan making things to test myself if I am still best in arts. Di, ano ba yan? Ang dami kasing dada. Gusto ko lang, naboboard kasi ako. So, welcome to, creative week in my life. Ang dami ko kasing iniisip na, uy, gusto kong gawin to, gusto kong gawin yan, gusto kong mag-junk journaling, gusto kong mag-scrapbooking, gusto kong mag-paper mache, ganyan-ganyan. Imbes na isipin ko, gawin na natin, now na. So here is our to-do list. Number 1, sa junk journaling, ang dami kasi lumalabas sa feed ko ng mga parang 1 by 1 or 2 by 2 na mga scrap, tapos organized mess siya na junk journaling. So, sabi ko, that is for me. I am a type C person. I'm a perfectionist. Kahapon, gusto ko na agad bumili ng gusto ko na bumili ng journal. Pero naisip ko, junk journaling na. Kailangan ko ba talaga ng aesthetic na journal? Tapos naisip ko, pwede naman ako bumili dun sa tindahan ng ditahe o kaya spring na notebook. Pero kasi ayoko meron akong journal na ginamit ko para sa pagre-review for a scholarship. Gamitin, yun na lang ang gagamitin ko. Second, gusto ko gumawa ng vision board. If you can see this corkboard or something na puro notes and stuff like that, I want to develop sa buong kwarto parang hindi napapakita yung personality or kung ano-ano. Third one, kung may oras pa ako before the long weekend ends, I'm gonna do a paper mache. Kasi ang dami ko nakikitang paper mache sa TikTok. Yung malaking bulaklak na orchid, yung teacup na paper mache, yung malaking itlog na paper mache. So, ang dami kong gustong gawin yun. Kasi, I want to make a gallery. Gusto ko din gawin yung column, Greek column. Gusto kong gumawa ng miniature or diorama. That's all. This is the scrapbook that I used for studying. Niregalo to kay mother last year. Pero ako na yung gumamit ng journal na to kasi nga, kinuha ko sa kanya. Sabi 2025, di ba? Pagbukas ko, ang nakalagay, 2024. Ang galing! Kahapon, nagsimula na ako maghanap ng mga scraps. Tapos gumawa na din ako ng template or parang frame to cut out yung mga scraps na yan. So this is my scrap. Galing siya sa index card. Ito yung unang-unang scrap design na ginawa ko. So 2 by 2 siya. Kung 1 by 1 na scrap, oo, madami kang malalagay. Pero ang tagal bago ko mapupuno itong journal na to. This is the scraps that I already have. May iba akong scrap na I am not willing to cut out. Ganyan na siya kalaki eh, let it be. May mga kinatout din akong mga reviewer stuff na puro tama ako. I carved a 2 by 2 here. To be resourceful, tsaka masyado akong excited para gawin siya at magantay pa sa mga ganong klase ng gamit. Ito na lang ang gagamitin natin. Trusty, malaki, heavy duty tape. Madalas pag nagawa ako ng arts and crafts. Oh my God. Sorry. Thank you for the tape. Pag nagawa ako ng arts and crafts, sa sahig lang. Kaya sakit sa likod, matangkad ako. Kaya nakakakuba. Kapag naman nasa table ako, masyado mataas yung table, ang baba ng upuan. So nakakakuba pa din. So saan ako? Wala na. Matagal ko nang gustong gawin yung junk journaling. Pero kasi masyado akong na-intimidate na kailangan maging perfect ganyan, kailangan maging aesthetic, kahit pa magulo siya, ganyan. Hindi ko naman magawa yung mga astig na mga scrapbook. Mas natutuwa akong gawin yung mga ganito kaysa mag-film ang mga study. Kasi parang ang boring nun. Papanoorin mo lang ako nagla-laptop for a whole day. Yung mga hindi 2 by 2 ang size na scrap sa likod ko ilalagay para, alam mo yun, mag-meet na lang sila in between kapag pantay or like madami na yung scrap din na nagawa ko. So far, this is what it looks like. The first page is finished. Yay! O, diba? Sobrang bilis mapuno kapag 2 by 2. Kahit ngayong Lego, gusto kong gawin yun. So, ang mahal kasi ng Lego ng mga malalaking set. Kaya, mga petit block. Ito, Lego yan. Mga petit block lang yung pwede kong gawin. Pero hindi kasi lahat ng petit block cute. So, manifesting. Yun ang next kong hobby. Expensive din yung ganong klase ng hobby, no? Pangit tuloy. Hindi pantay yung pagkakabikit. Would I be crazy if I want to add my 2 by 2 picture dito? Baka siguro hindi.
Kasi pag tinapon ko to, na-identify ako, di ba? Pero kasi di ba, yung mga 1 by 1, 2 by 2, mahahanap mo din naman siya sa random places, sa pinto, sa blackboard, sa handle ng bus. Let me give you a tour of how it currently looks like. I always want to keep the first page blank. So, ito na nga eh. Ito, colored paper. Ito, supermarket paper. Ito, flyer. Ito, colored paper. Ito, tracing paper. Ang pangit pala kapag scotch tape kasi tingnan mo halata yung tape niya sa likod. Tcharan! This is the next one. Ito, design paper, design paper. Ito, likod ng postcard. Ito, colored paper. Ito, kalendaryo na ginagawa ko din na parang reviewer. Ito, sticker paper. Nag-iisang sticker paper sa lahat ng scrap a day today. Ito, yung printed kong piano sheet nung sinusubukan ko mag-aral ng piano pero hindi talaga ako marunong. Ito, colored paper. Ito, mga reviewer. Wow! What else? Ito, reviewer. Ayoko na. Ito na yung tsura niya after. Hindi naman talaga siya naging vision board but more like just a collage of everything. Hair clip to na sobrang liit. Hindi niya kayang buhatin yung makapal kong buhok. So, nandyan na lang siya sa sabitan. This is a calling card for my flower keychain business and other stuff like that. Tapos ito yung mga dating notes, hindi ko na lang siya tinanggal. And then, itong Tom's World na ticket, lagi ko siya nakakalimutan dalhin every time na babalik ako ng Tom's World. So, ang dami ko ng Tom's World ticket pa din hanggang ngayon. For example, these tickets. So, grabe. Ito, galing to dito sa Magulong Flowers. Ito, literal note. Kasi nga, madaming notes dati. Ito, mga affirmation or manifestation stuff ko ginawa before kasama yung mga reviewer kasi wala naman akong journal nun. And these are the postcards that my friends gave me. Kasi kapag ganun tinatago ko lang, nakakalimutan ko may ganun ako. That's all. Hindi ba pantay? Ganyan talaga ang buhay. If you're still here, oh my God, appear tayo. Dali. Galing. Isa pa. Ganito naman. Galing. Oman. Wake me up inside. I can't wake me up inside. Save me. Kahit na hindi naman talaga ako marunong magbasa, nagkukunwari lang akong marunong pero hindi talaga. Sa mga tarot card, ikaw mismo ang kailangan mag-interpret. Kaya ilang cards ang meron sa isang deck? 78. I only do this every time na I'm on a good mood. Kasi nga, syempre, yung energy mo, nararamdaman ng mga tarot cards yan. Kung ayaw mo magkaroon ng negative interpretation, do it when you feel good. Pakahirap, ayan na. Bida-bida kasi, nagtatarot pa eh. Ito muna, itong tarot card muna. Meron ako ditong guide ng mga number. Universe, what do you have for me? Isa lang kukunin natin kasi magiging overwhelming yan. So, oh shit! Sign of winter. Nakikita mo yan? Sobrang gloomy ni girl. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. So yan, so kahit sabihin mong feeling mo okay ka na, hindi talaga. Goddess guidance, oracle cards. So kung sino mang goddess ang malalabas or makukuha natin, siya makakapagbigay ng guidance sa 9 of winter. Dalawa ang nagpapakita, kita mo yan. Si Mawu, si Mother Earth, at si Artemis. Hanapin muna pala natin kung anong meaning ng 9 dito. Kasi 1 to 36 to. Ito na yung 9. Ayan, acquaintance. Me describing this, para siyang si Rapunzel na tinitignan yung I see the light on the shift. Bala na kayo na yung kumanta. Pero yun nga, naghanap siya ng acquaintance kasi nalulungkot siya sa buhay niya. Tapos, si Artemis, yung guardian ko, sabi niya, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Basta everyday kantahin ko lang daw yung I am healthy, I am wealthy, I am rich. Sabi ni Mawu, you're called upon to help with environmentalism. Pag mga gantong klase ng reading, tapos hindi ako nagre-resonate, wag na lang. After this, edi uulit ako na kung ano yung lumabas. Hanggang sa may mag-reflect or mag-resonate sa akin na, oh, that's me. Okay, tingnan mo, nagwawala siya, si Thunder. Kaya siguro maulan eh. How's that for a happily ever after? Happily ever after pala. So, hindi siya malungkot. Wala akong ma-interpret beside this, pero nakikita mo ba yung number na nandito? 9. At dito, 9 din.
So baka may meaning yung 9. Antayin nyo lang talagang pag-gets ko kung paano mag-tarot for real. Babasahan ko kayo. This is Witch's Boots. Sabi dyan, stability. Hindi ako stable. Ito naman, Imrama. Di nyo gets, no? Ako din eh. Pero sabi niya, where are you being called to journey to? Grabe, dalawa yung tanong na binigay sa aking assignment. Ito, sabi, how's that for a happily ever after? Tapos itong sinasabi kung anong journey. Girl, I don't even know.